Yun yung mabuti kung ano. Ay, ito na naman tayo mga kapatid. Ngayon ay buwan na tayo ng Marso. Marso na ba tayo? O tama? Marso, ganap na tayong ika-7 at tayo na sa araw ng Sabado. At dito pa rin tayo sa taong 2026. Tama ba ang pagkabanggit natin? Yung ating mensahe na ibinahagi sa inyong lahat, mga kapatid, nung nakaraan, ay ang ating pangako doon dahil di natin nahati, hindi na natapos, idudugtungan sana natin ngayon. Yun yung ating nabanggit nung nakaraan. Pero ito ay pagpaumanhin niyo mga kapatid, baka sa susunod. Dahil meron tayong mahalaga ngayon na dapat gawin dahil ito nga yung araw na pinili ng ating Panginoong si Isaw Ama. At natatangi, ito yung unang Sabado sa bawat buwan at lahat ng una, kagaya din ng mga anak, mga kapatid, kung sino yung panganay, lalo na at lalaki, yan ay sa ating Panginoon. At ito yung panganay sa lahat ng Sabado, mga kapatid, dahil ito yung unang Sabado sa bawat buwan. Panganay na Sabado sa bawat buwan. At ibig sabihin, pag siyang panganay, siya yung una, yan ay sa Panginoon, mga kapatid. Yan ay malinaw na nakasulat. At hindi natin pwedeng ngayon. Doon tayo tumutok sa paksaing yun. Na lahat ng panganay, lahat ng una ay sa Panginoon, mga kapatid. Kaya ito mga kapatid, itong programang ito ngayon, ito yung unang pagpasok ko sa pagbablog, mga kapatid. Ngayon lang ako papasok sa pagbablog. Sa kabila ng napakarami ng mensahe na tinanggap ang lahat mula sa akin, at ito ang direktang pinagmulan nito ay Ama, dumaan lang sa akin kaya parang sa akin nagmumula. Pero ang katotohanan nito, ang bukal nito mga kapatid, ang loob ng bukal na ito ay ang ating Ama. Sa pamamagitan din ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari. Ako lang yung pintuan na linalabasan o kaya yung bunganga ng bukal na ito mga kapatid, ako lang ang ginagamit. Pero yung loob ng bukal at pinagbumulan ng bukal ay ang ating Panginoong si Isaw Ama. Ito yung bukal ng buhay na tinatawag niya ang ating Ama na nakasulat sa banal na kasulatan. Ito yung punong kahoy ng buhay, mga kapatid. At dito nga, gagamitin natin ngayon yung ating mumurahing cellphone sa pagbablog. Yung unang vlog ng inyong maliit na kapatid. Ang pamagat po ng ating vlog, mga kapatid, yung kapatid vlog. Ayan. May karugtong pa sana, kapatid vlog sa ikabubuti. Ayan. Doon tayo magsasama-sama, mga kapatid. Kung ano yung mabuti, doon tayo. Kung gusto niyo akong makita, hanapin yung mabuti at tama. Nandun ako, mga kapatid. Madali niyo akong makita. Hanapin niyo kung nasaan yung tama, nasaan ang mabuti. Andun, doon ako nangunguna doon, mga kapatid. Ayan, bago tayo dumako sa ating dapat malaman ngayon, kailangan muna tayo tumanggap ng basbas mula sa Espiritu Santo, mga kapatid. Kaya kagaya na sinasabi ko sa inyo, ako yung bukal. Ako yung bunganga ng bukal, mga kapatid, na linalabasan ng buhay na walang hanggan. Marami ang kanyan, nagkikibit balikat. Sinungalingan na naman yan. Nasabihin. Yan naman ay, ano na naman yan, pangdadaya. Dahil nasanay ng mga tao sa mga pagdadayang ginagawa ng mga kapwa nating tao. Diba? Pero sabihin ko sa inyo totoo, hindi lahat, mga kapatid. Hindi lahat.
ay pawang pagkakamali at gumagawa ng mali, mga kapatid. Ito mapapatunayan nyo dito sa programang ito. Kaya saan man kayo naroroon, mga kapatid, ano man ang inyong katayuan sa buhay, saan mang bansa kayo naroon, ano man ang inyong kulay, basta kayo may tainga na dapat ipakinig dito sa programang ito, mga kapatid, dahil ang mahalaga dito, sabi ng ating Panginoong si Isa Ama, ang may pakinig na dapat ipangdinig ay makinig. Lalong-lalo na dito sa programang ito. Kaya saan man kayo naroroon, mga kapatid, wala ditong pinipili, basta kayo may pangdinig. At kayo ay may kakayanan na gawin ang buong kautusan, lumapit kayo at makinig dito. Kaya sa inyong lahat, ang biyaya, awa at kapayapaan ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Alam niyo, mga kapatid, ang panahon natin ngayon, di ba, iba na, bago na ngayon. Panahon na ngayon ng tinatawag nilang social media. Yan, mga pagbablog na yan. At alam niyo, mga kapatid, yung pagbablog may kabuluhan yan kung ating ginagamit sa mabuti at ikabubuti. Para maiparating saan mang sulok ng mundo at maipakita kung ano yung dapat, mabuti, ikabubuti, nararapat na mapulutan ng aral, utularan ng mga gawain, mga kapatid. Yan ang purpose ng ngayon, ng pagbablog. Sana ganun ang lahat. Sana ang target ng bawat vlogger ay ganun, ikabubuti. At meron ding mga gumagawa, marami ding gumagawa ng mabuti, kagaya ng mga pagtulong sa mga dukha. Yung pagtutulungan, nag-aambagan sila para dun sa tao na nahihirapan, may bablog, naaawa sila. Pero may mas malalim pa dun, mga kapatid. May higit pa roon. Dahil doon sa mga pagtulong, may mga salita ng ating Panginoong si Isa Ama dun Pagtulong sa mga dukha. Sabi dun sa banal na kasulatan, ang nagbibigay o naaawa sa dukha, yan ay nagpapautak sa Panginoon. Diba? Kaya ang ating Panginoong si Isa Ama ang nagsusukli sa mga naaawa at nahabag sa dukha. Hindi lang yung habag na sa kalooban lang. Meron kasing habag, awa, nasa salita lang Ipakita mo ang iyong habag, ang iyong awa sa pamamagitan ng iyong gawa, mga kapatid. Pakita mo yun sa iyong kapwa. Unang-una, turo natin sa kanila kung ano yung mga dapat gawin. Yun yung mahalaga sa isang vlogger, mga kapatid. Makapagbigay tayo kung ano yung dapat, nararapat gawin ng bawat isa. Upang maging salamin tayo ng ikabubuti. Para lahat ng makakita, makaramdam na ikaw ay isang mabuting tao na namamahagi ka ng kabutihan at ikabubuti. Ay yung mga lulong na, o nakababad na sa mapaggawa ng masama, baka sakaling magkaroon sila ng pagkakataon o tsansa na palitan nila yung kanilang mga ginawang masama. Palitan nila ng mabuti, mga kapatid. At sa pamamagitan nga ng programang ito, mga kapatid, marami ka ditong matututuhan na tunay at mga pangunahing gawain na dapat natin malaman, mga kapatid. At tingnan nyo yung nangyayari sa sanglibutan. Ano na ang kapalaran natin sa ating pakiramdam, mga kapatid, yung mga nangyayari ngayon sa sanglibutan. Nakwenta na ba natin kung ano yung ating magiging kapalaran sa mga nangyayari ngayon? Dahil nasa banal na kasulatan
dito sa huling araw. Kung ano ang nangyayari sa mayaman, ganun din ang mangyayari sa dukha. Kung anong nangyayari sa dukha, ganun din ang mangyayari sa mayaman. Ha? Kung ang nangyayari doon sa masama, ang itsura, ganun din ang mangyayari doon sa magagandang itsura, mga kapatid. Kaya walang pipiliin eh. So, iniwala kayo doon na talagang walang pipiliin. Sabi nga doon sa batas, walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Huwag tayo mag-stay sa ganun, mga kapatid. Totoo niyan, mayroon talagang pipiliin. Mayroon talagang kikilingan, mga kapatid. Sa pagkaalam ninyo, sino yon? Anong uring tao yon, mga kapatid? Anong uring nilikha yon? Yung mga nilikha lamang ng ating Ama na sumusunod sa kanyang buong kautusan, mga kapatid. Yun yung pinipili at pinipilingan ng ating Panginoong si Ama. Kaya sikapin natin mabuti na maganap natin, matupad natin ang buong kautusan. Marami din akong hinahangaan din ng mga vlogger, mga kapatid, mga tumutulong. Marami silang nahahango sa kahirapan. At ang nakakalungkot lang yung iba, binigyan na nga ng mga pangkabuhayan o mga bahay na yan, bumabalik pa rin sa dati nilang gawain. Marami na akong nakita mga ganun. Ay doon nangyayari, natutupad yung sabi ng ating Panginoong si Ama sa banal na kasulatan, ang ginawa kong baluktot ay hindi kayang tuwidin ng tao. At ang ginawa ng Ama, matuwid, hindi kayang baluktot ng tao. Wala kayo, mga kapatid. Nilikha ng Ama, matuwid ka, hindi kayang baluktutin ng ito ang pagkatao mo. Pag ka naman ng baluktot, tama, kahit sinong tao, hindi ka pwedeng gawing mabuti. Hindi ka pwedeng gawing matuwid, mga kapatid. Ginawa ka ng Amang ganun eh. Masama eh. Masama ka na talaga. Kung makapagpapatuwid lamang sa mga baluktot ay ang buong kautusan, mga kapatid. Buong utos lang ng Ama ang makapagtutuwid, makakapagpabuti sa tao. Wala nang iba. Hindi tayo kayang gawing mabuti ng ating kapwa. Kaya nga baga may utos. Kagaya din sa batas dito sa lupa, mga kapatid. Pag hindi ka sumunod sa patakaran ng gobyerno, may kalalagyan ka. Ganon din sa ating Ama. Pag hindi ka sumunod sa batas ng ating Ama, sigurado may kalalagyan ka. At marami, mga kapatid. Tayo man daw ay singkapal ng buhangin sa dagat, ay talagang mabibilang lang yung maliligtas. Gaano karami yung buhangin sa dagat, mga kapatid. Ayan. Kaya inuulit ko sa inyo, mga kapatid, ang pagbablog, yun ay mabuting gawain. Lalo't kapupulutan ng aral na ikabubuti, mga kapatid. At inuulit ko, walang ibang mabuti kundi ang utos ng ating Ama. Wala nang ibang bubuti. Utos lang ng Ama ang mabuti, mga kapatid. Kaya ito yung nangyari, itong pagbablog ngayon, itong bagong panahon ngayon, mga kapatid. Panahon ng social media. Dahil doon sa nakasulat, mga kapatid. Kaya ito yung nangyayari ngayon. Kaya tayo sumali na tayo. At ito yung start. Ito yung pasimula ng pagsali natin sa pagbablog, mga kapatid. Natandaan nyo mabuti yung pamagat ng ating vlog, Kapatid Vlog. Ito para sa ikabubuti. Kapatid na ikabubuti ito, mga kapatid. Kapatid Vlog. May makikita kayo dyan na kuwan, yung mga talata ng Biblia, Gawa 3:22, 23, saka yung isa pa,
Ano, yung natandaan natin, nakalagay dito sa vlog natin. Hindi nyo tanda. Oh, lalim na iniisip. Yan, kinasay ko, kailangan may listahan tayo, may tagalista sa mga ano, dahil makahanda kailangan. Yung sa pagbablog, alam natin na simula na ngayon, dapat yung at nung ano ay nakalista din para masabi natin, di ba? Mas ako walang ano sabi doon, yung walang sumusuporta, parang walang kasama, di ba? Napakasimple, sinasabi pa lang natin ngayon ay yung pamagat ng vlog natin. Parang nag-iisa ako, di ba? Samantalang kami mga kapatid, higit na sa, higit na rin kami sa 10. Itatanong lang tayo dahil may pinapagawa tayong listahan na hindi naman masagot. Dito pa lang mga kapatid, nakikita natin yung ano yung banal na kasulatan, magkaisa kayo ng pag-iisip. Tinuturo natin yan. Magtulungan kayo, lalong-lalo na sa utos ng ating Ama. Kailangan nakahanda ang lahat sa pagtutulungan. Kailangan may suporta, kailangan yan. Parang anong tawag doon? Yung may tawag sa ano, pag kinapos yung may sumusuporta yung nahuhuli. Ang tawag doon sa ganun? Back support? Tawag. May reinforcement. Yung tinatawag na tulungan. Yeah. Pag tayo na natili ang nakikinig, di naman tayo tumutupad na ipagtulungan sa pinapakinggan. Parang nawawala yung kabuluhan. Dahil may kabuluhan yung pakikinig. Kung tayo ay sumusunod sa ating napapakinggan, lalo't alam natin yun ay mabuti. Kaya ito, yung vlog natin, ngayon, wala kasi sa akin yung listahan. Ang natandaan ko lang ay yung gawa, 22-23. Buha? Ano ba yan naman? Alam niyo mga kapatid, yung mga kasama ko rito ay kon eh. Oh, yun. Hindi yung sanga eh. Yung sanga hindi alam. Diba? Yung tunay na sanga eh talagang kon. Naganap ata yung ano naman. Binabalik, binabago lahat ng bagay. Kung sino yung dapat gumawa ay hindi magawa. At yung hindi talaga dapat gumagawa ay siya naman ang gagawa. Diba? Ganon yung hiwaga ngayon mga kapatid. Kailangan lang mag-focus tayo sa nagtuturo. Dahil walang silbi yung ano, kung tayo may nalalaman, pakita natin kung ano yun. Nalalaman natin, huwag nating itago. Dahil yung karunungan, yun ay kailangan na ikalat, yung kagalingan. Pagiging yung pag marunong ka kasi, ibig sabihin ay matino ka eh. Pag hindi ka marunong, wala kang alam, anong tawag sa ganon? Katulad yung itong inyong maliit na lingkod, inyong kapatid, sa mga vlog na hindi kasama dito sa ano ko ngayon. Malalaman nyo doon na ako grade 4 lang pala. Yan ang totoo. Diba? Pero yung kaalaman na binigay na direct sa akin ng Ama ay higit sa lahat ng inyong natutunan mga kapatid. Kaya ganun po man. Pag-aralan yung mabuti. Suriin yung mabuti. Magkasasalita sa inyong harapan mga kapatid. Dahil ang mga salita nakaramihan na maririnig nyo sa akin ay hindi sa akin. Yan ay mula sa ating Panginoong si Isaw Ama. Ito lang bibig kong ginagamit niya. Kaya halos walang maniwala sa akin dahil kilala nila ako. Ako ay nasa linya ako ng illiterate, ang tawag nila doon. Paano sila maniniwala sa akin? Di ba? Great lang eh. Paano maniniwala na sinubo ng Diyos? Di ba? Pero tandaan nyo mabuti, sabi ng ating Ama, binabago ko lahat ng mga bagay. Ang lahat ng nagmamarunong, ayan ay nagmamataas. Yung mga nag-aakalang sila ay marunong, yan ay nagmamataas yan.
At ang nagmamataasin ay bababa ng ating Ama. Yung mga mabababa, nakikita natin mabababa na nagpapakumbaba na patuloy, yan ang itataas ng ating Ama, mga kapatid. Tandaan niyo yan. Yan ay gagawin ng ating Ama at ginagawa na niya ngayon. Kaya makinig na mabuti. Yung nakalagay doon sa title, magawa by yes, tapos ayun yung nakalagay dyan, mga kapatid. At ito yung dahilan, mga kapatid, maniwala kayo man o hindi, kailangan ko itong sabihin. Dahil yan ang ating papel, mga kapatid. At ating mababasa sa Matthew 28:16 hanggang 20. Ito yung dahilan kaya nabuo yung vlog. Ito yung pagbablog. Ito pinasok sa isip nung may-ari ng nung Facebook ba to? May-ari ito, Facebook ba ang tawag dito? Social media. Dahil dito, mga kapatid, sa nakasulat na ito sa banal na kasulatan na ating mababasa sa aklat ng Matthew 28. Kita nyo, basta natin, mga kapatid, ito yung tunay. Kaya yung pakikinig ay kailangan na gamitin natin yung ating tainga na marunong na may pangday naman lahat ng tainga, mga kapatid. Ito yung huling salita ng ating Panginoong si Isa sa aklat ng Mateo. Yung kabuuan ng Mateo, mga kapatid, ito yung huli niyang salita. Ayan. Pag-aralan nyo ng magbuklat ng Biblia ngayon, mga kapatid. Dahil ito yung buo ng bukas ng ating pagbablog. Basahin na natin, Mateo 28:16 hanggang 20. Ito yung dahilan, mga kapatid. Kaya ang pagbablog ay kailangan gawin ng mga tao dahil dito. Dahil ito'y nakakarating saan mang sulok ng mundo basta may cellphone ka. Basahin na natin. Mateo 28:16 tayo magsimula at ito hanggang 20. Datapwat nagsiparoon ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sa kanila itinuro ni Jesus o ni Isa. Isang pangalan ng ating Panginoon ngayon. Noon, kapanahunan niya, nung siya ay sinugo ng Ama dito sa lupa, ang pangalan niya ay Jesus, mga kapatid. Dahil nasa tiyan pa lang siya, pinaglilihi pa lang siya, na siya ay mula sa Espiritu Santo, ang ipinangalan na sa kanya ng anghel, sinabi niya kay ang tawag ng asawa ni Maria, yun, dahil si Jose nga nag-aalanganin bakit nagbuntis, hindi pa naman niya ginagalaw yung kanyang magiging asawa, ay buntis na, naglilihi. Yan ay mula sa Espiritu Santo at ipinangalan ng anghel sa kanya ay Jesus. Yun yung binanggit niya, wala nang idinugtong doon na Kristo. Diba? Basta Jesus lang. Kung hindi pa natin alam kung bakit yan ay nadugtungan ng Kristo. Basahin na natin dire-diretso. Datapwat nagsiparoon ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sa kanila itinuro ni Jesus, ang ating Panginoong si Isa. At nang siya'y kanilang makita, ay kanilang sinamba siya. Datapwat ang ilan ay nangag-alinlangan at lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kaniyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Nawain yung mabuti, mga kapatid. Dahil dito, dahil dun sa kapamahalaan na yun ay binigay ng ating Ama sa ating Panginoong si Isa, sa lupa at sa langit.
Dahil daw doon, magsiyaon kayo. Ika niya. Humayo kayo. Lumakad kayo. At gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ano ba? Babautismuhan sa pangalan ng Ama. Ano yung pangalan ng Ama, mga kapatid? At ng Anak. Yung pangalan ng Anak. Ano yung pangalan ng Anak? At yung Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo, ayun yung mga salita, mga kapatid. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ano mga kapatid, yung sanglibutan ay may katapusan. Anong binanggit dun sa ano? Sa 20. Ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Yun yung itinuturo, mga kapatid. Humayo kayo, na. Magsiyaon kayo. Ganyan doon sa 20. Dahil sa 19, dahil dito magsiyaon nga kayo. Diba? Lumakad kayo. Nagawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Diba? Ngayon, mga kapatid, dahil hindi naman dahil sa yung inuutosan ngayon, mga kapatid, na sabi ng ating Ama ay gawing alagad ang lahat ng bansa, ay nasa linya ng mga dukha. Ngayon, kung maglalakad sila, ay taga Pilipinas. Sa Pilipinas pinanganak. Aba, hindi naman sila nakakalakad sa tubig. Ngayon, sila ay nasa linya ng mga dukha ang mahirap. Yung mga inuutosan ng ating Ama, ayun yung mga mapapalad. Sa panahon ngayon, yung mga dukha. Maniwala kayo hindi. Yan ang totoo, mga kapatid. Dahil ang pangako ng ating Panginoong si Isaw Ama, nasa mga dukha, mga kapatid. Yan ay ating ibablog na sunod-sunod. At malalaman ninyong lahat yan. Tandaan niyong mabuti. Ang pangako ng ating Ama nasa mga dukha. Ngayon, dahil nasa mga dukha, ang pangako ng ating Ama, ay dukha rin yung inuutusan na gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Ngayon, paano magagawa? Ay dukha nga, mga kapatid. Ay kailangan ni lahat ng bansa ay gawing ganun alagad. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Pag sinabing lahat, anong pagkaalam niyo pag sinabing lahat? Lahat ng utos? Mayroon ba tayong pwedeng hindi sundin dun? Pag sinabing lahat ng utos, lahat kailangan gawin. Sa atin, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Pag laging nasa atin siya, ay nasa kanya yung buhay, mga kapatid. Siya ang may-ari ng ating buhay. Kung nasaan siya, kung ano yung katayuan niya, ganun din ang mangyayari sa atin. Pag siya ay nasa atin, hanggang sa katapusan ng sanglibutan, ay nasa kanya yung buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ligtas tayong palagi pag siya ay nasa atin, mga kapatid. Basta ito yung sinabi niya sa atin, gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Ngayon, dukha nga. Hindi na pwede tayong magsakay ng eroplano, magsakay ng barko dahil wala tayong pera. Ngayon, ito, yung paraan na ginawa ng ating Ama. Nagkaroon ng social media, nagkaroon ng pagbablog, at dito sinama na tayo, mga kapatid. Kaya ito yung pasimula na naman dito sa pagbablog. At ako yung babang vlogger, mga kapatid, inaamin ko sa inyo. Dahil grade 4 lang yung mga vlogger dyan baka pinakamababa siguro high school
Kaya nangangailangan tayo dito ng ano, yung mga nakakaalam din sa ano, cellphone. Pag-upload, hindi ko alam. Pag-edit, hindi ko alam. Kaya mapalad yung mga tutulong dito, mga kapatid. Masahe ko sa inyo. Ang tinutulungan natin dito ang ating Panginoong si Isa, hindi ako. Kung sino man sa inyo ang gusto ng Ama na suguin na tumulong sa gawain ito. Napakapalad nyo, mga kapatid. Dahil ito na yung huling araw, sinasabi ko sa inyo. Huling araw na tayo. Wala nang iba pang araw na darating. Ibig sabihin ng isang araw, iyan ay 1,000 taon, mga kapatid. Dahil ang taning lang ng sanglibutan, 3 araw lang, mga kapatid. At ang 3 araw na yun, 3,000 taon lang yun, mga kapatid. Tapos na yung 2,000 taon. Ha? Papunta na tayo 3,000 taon. 2026 na tayo. Tapos na yung 2,000. Pangatlo na tayo ngayon. Nakasakay na tayo sa pangatlo. Kaya ito yung huling araw. Kapatid. O, di ba ito yung ano, ito yung tinutumbok. Sa pamamagitan ng cellphone, may papakalat natin kung paano ang dapat gawin ng tao. Paano ang dapat na itatawag sa mga tao na sumusunod sa utos ng ating Panginoong si Isa o Ama. Ang tawag sa mga sumusunod sa utos ng ating Panginoong si Isa o Ama ay alagad ng Isa o Ama. Yan. At marami pa tayong karagdagan na dapat malaman. Napakarami, mga kapatid. Kung kinakailangan lang, kung kaya ko lang, kahit 2 beses ako mag-upload sa loob ng isang araw o 12. Kung kaya kong gawin, gagawin ko. Sa dami ng kailangan ninyong malaman, mga kapatid. Ito yung tutulong sa atin. Mula ngayon, bukas, at magpasawalang hanggan, mga kapatid. Yung programang ito. Hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ito yung aalalay sa ating pamumuhay sa araw-araw. Ito yung tunay na daan, na matuwid, na hindi ka pwedeng lumiko sa kanan o sa kaliwa. Kung ano yung utos, ika nga dito kanina sa 20 na sinasabi dito, ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Diba? Dahil yung katapusan nga, kailangan pag tinupad natin yung kanyang mga utos, ay ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Diba? Napakaganda ng pangako niya sa atin. Alam naman natin na pagkasama natin siya, ay hindi ka mapapahamak kailanman. Kagaya ng mga alagad niya nung unang panahon. Naligtas saan man sila pumaroon. Sila ay palaging busog saan man sila pumaroon. Basta natin ating Panginoong si Isa o Ama at tumutupad tayo ng kanyang buong kautusan. Upang tayo maging maganda ang kapalaran, mga kapatid, ito yung ating gagawin. Dahil yung kapalaran ng ating tao, ng ating mga kapwa-tao, ang iba sinasabi nila ay hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa ating bukas. Yung mga aksidente na yan, mga kapatid, hindi natin alam, biglang dumarating sa buhay. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? Na bigla na lang dumarating yung aksidente sa buhay ng tao. Diba? Mayroon yung kumakain sa tabi ng daan sa loob ng kanilang bahay. Biglang babanggain ng dump truck na may kargang mga bato yung yung kanilang tindahan, kumakain sila. Diretso sa loob ng bahay, patay mo lang kikipag kumakain at tindahan wasak. Mga nakita na kung gano'n, mga kapatid. Yung sinasabi nilang aksidente nga ron. Walang may kagustuhan yan dahil aksidente. Alam niyo, mga kapatid, yung aksidente yan nangyayari lang yan sa mga hindi tumutupad sa utos ng Ama, mga kapatid. Dahil pag tumutupad ka sa utos ng ating Panginoong si Isa o Ama, walang buto na mababali sa'yo.
kahit isang piraso ng buhok mo, walang mahuhulog. Yung pangako ng ating Ama. Di malinaw na walang aksidente na walang mangyayari sa'yo. Dahil buto mo walang mababali eh. Di buhok mo walang mahuhulog, di ba? May pangako ang ating Ama sa mga sumusunod. Yun yung sinabihan ng ating Panginoong si Isa na magkakaroon ng mabuting kapalaran. Tingnan nyo yung yung mga nakasulat na mga salita sa mga taong mapapalad, mga kapatid. Yung hindi sakop ng mga kapahamakan. Ito yung mga salita, yun yung mga mabuti ang magiging kapalaran, mga kapatid. Gusto nga ipaalam sa na ang aksidente ay meron kanya. Meron yung iniiwasan, mga kapatid. Hindi lahat ng tao may kakayanang umiwas sa tinatawag na aksidente. Hindi lahat ng tao takot sa aksidente, mga kapatid. Pag sumunod ka sa utos ng ating Panginoong si Isa o Ama, ang aksidente ang matatakot sa iyo. Dito mangyayari yung sinasabi sa banal na kasulatan na binabago kong lahat ng mga bagay. Hindi yung aksidente ang ating katatakutan, kundi yung aksidente ang matatakot sa atin. Ha? Dahil mabuti ang kapalaran na naghihintay sa iyo eh. Tingnan mo yung ating basahin yung aklat ng awit, mga kapatid. Meron tayong ilang babasahin na kapalaran ng mga pinangakuan ng ating Ama, yung mga sumusunod, ay yung mga mapalad. Ilan itong babasahin natin? 1, 2, 3, 4, 5, 7. May 7 tayong babasahin, mga kapatid. Yung magiging mapalad. Ibig kasi sabihin ng mapalad, ano bang ang alam nyo na ibig sabihin pa ng mapalad, mga kapatid? Maswerte. Ayan. Sa Ilocano, nagasat. Sa English, ang tawag nun? Lucky. Lucky ba? Maswerte? Lucky. Kaya pala, number natin ay 7, mga kapatid. Dahil lucky 7 tayo. Diba? 7 yung number natin, mga kapatid. Number 7. Diba, sikat yan. Lucky 7. May sardinas pa atang ganun. Lucky 7. Ay, kunbit. Lucky yun. Maswerte pala. Maswerte. Mapalad. Ito, mga kapatid, basahin natin yung mga yung tinatawag na mapalad. Awit 1:1. Ayan. Ito yung guide sa ating pamumuhay, mga kapatid. Kung paano tayo maging mapalad. Isa na yon yung dapat nating gawing alagad ng lahat ng bansa. Ayan. Kasama na yon. Ito yung isa. Awit 1:1. Nakuha na natin. Paalala lang po, mga kapatid, sa mga nanonood sa programang ito, na kailangan nating mayroon tayong ballpen at papel na pagsusulatan nitong mga talata na ating binabanggit. Aklat ng mga awit 1:1, basahin na natin. Mapalad ang tao, kita nyo, di ba, binabanggit. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak. Ayon. Isa na yon, isang isang hibla ng pagiging mapalad o isang damit
ng pagiging mapalad. Yun ay kasuotan. Yun ay sinusuot ng mga mapalad. Na hindi lumalakad sa payo ng masama. Alam niyo, yung payo ng masama ay halimbawa, ginawan ka ng hindi mabuti ng iyong kapwa, pero hindi ka naman namatay, buhay ka pa rin. Tapos, nalaman ng iyong kaibigan, sasabihin ng kaibigan mo sa iyo ay, aba, kung ako sa iyo, ay gagantihan ko yan. Kung anong ginawa nila sa akin, ganun din gagawin ko sa kanila. Baka tuluyan ko pa sila eh. Yun ay bagay na advice o payo ng masama, mga kapatid. Dahil ang payo ng ating Ama sa atin, sa langit, huwag mong gantihan ng masama ang kasalanan. Sabi nila, pag binato ka ng bato, batuhin mo ang fire. Diba? O, ganun. Ganun yung mga anak ng Diyos, mga kapatid, mga anak ng Ama. Ganun. Huwag tayong lumakad sa payo ng masama. Dahil sabi ng ating Ama, huwag kang gaganti, ako ang gaganti. Alam niyo yun? Yung mga ganong salita ng ating Panginoon. Huwag mong gantihan ng masama ang kasamaan. Dahil sa kung anong iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. Di ba? Bukang bibig na ng karamihan. Gawan mo ng mabuti. Gawan ng masama. Gawan mo pa rin ng mabuti. Pakita mo pa rin na hindi yun dapat gawin. Yung ginawa sa iyo ay hindi dapat gawin. Balik mabuti. Isa yun sa katangian ng mga magiging mapalad, mga kapatid. Yan, yung isa sa isang gawain ng mga malilihis sa kapahamakan. Yan. At ang aklat ng mga awit 33:12. Aklat ng mga awit 33:12. Ito, dito mayroon tayong kung may mga nakikinig dyan na may nalalaman o may itinuro sa kanila na ibang paniniwala. Dahil ito, mga kapatid, ito yung tunay na paniniwala at ito ang tunay na kaalaman at turo, mga kapatid. Wala nang iba. Nag-iisa lang ito. Kagaya nito, mga kapatid, sa aklat ng mga awit 33:12. Ito, kasama na naman ito ng mapapalad. Basahin na natin kung atin ang nakita, natagpuan. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. Ang bayan na kanyang pinili sa ganang kanyang sariling mana. Balikan natin yung una. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. Ngayon, mga kapatid, ito'y laganap ng ating Panginoon. Alam naman natin na ang kanyang pangalan nung una ay Jesus. Ayaw nilang tawagin na Diyos. Dahil ang pagkatawag nila sa ating Panginoon, na si Jesus ang pangalan niya noon at ngayon ang pangalan niya dito sa amin ay isa, ang tawag nila ay Panginoon lang at hindi Diyos. Ang tawag nila sa ating Panginoon ay tao. May kilala kayong relihiyong ganon? Wala pa. Wala atang nakikinig sa harap ko. Wala kayong kilalang ganon? Buwa? Gutom ata yung mga kasama natin dito. Hirap po magsalita. Kailangan proud tayo. Alam nyo yung mga kung magsalita, yung mga proud. At talagang malakas magsalita yan, matibay. Kumbaga sa laban ay walang takot. Kasi pag tangimi ka magsalita, parang takot. Anong kinakatakot mo? Diba? Kailangan buo ang salita mo. Matibay ka. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. Sinong bansa ito? Mga kapatid. Ay yung relihiyon nagsasabi na ang Panginoon natin ay tao, hindi Diyos. Panginoon lang, hindi siya Diyos. Mapalad ba yun?
kapatid, kapatid. Tayo, Diyos ay ang ating Panginoon ito mga kapatid ay isama. Kasi nga sa huwag ako at ang Ama ay iisa. Di ba? Yan, paliwanag natin ang gusto. Ang anak ang kapangyarihan ng ating Ama. Ang Ama ang may-ari ng kapangyarihan. Ang kanyang anak ang karunungan at ang kapangyarihan ng Ama. Hindi nyo pa maunawaan. Dahil ang kapangyarihan na ang utusan niya. Utusan niya, inuutusan niya yung kapangyarihan niya. At yung kapangyarihan na lumalabas sa kanya. Yun yung kanyang panganay na anak. Kaya nga bago nilikha ang sanglibutan siya muna Dahil siya ang lumikha, yung kapangyarihan, yung panganay na anak ng ating Ama. Diba? Nakasulat yan, nandiyan sa Juan Pero lalayo tayo mga kapatid sa ating sa ating topic ngayon. Ang topic natin yung pagiging mapalad. Mapalad. Ito, tandaan nyo mabuti. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. Ngayon mga kapatid, anong bansa ninyo? Ano ang bansa natin? Ayun. Ngayon, sino ang ating Diyos? Panginoong isa o Ama. Ayun yung ating Diyos, mga kapatid ng ating Panginoon. Maliit na bansa tayo. Pero kailangan ganito ang gawin natin mga kapatid para ang ating bansang Pilipinas ay maging mapalad. Gawin natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Para maging mapalad ang ating bansa, gawin natin ang sinasabi sa banal na kasulatan na ituring nating Diyos ang ating Panginoon. Kuha nyo mga kapatid. Yan, isa yan. Napakagandang kapalaran na naghihintay sa atin. Dahil panahon ngayon ng gera, mga kapatid. May mga nagsasabi, mga analyze ba tawag doon? Mga nag-a-analyze sa nangyayari ngayon na yung gera ngayon ay non-stop. Alam nyo, ibig sabihin ng non-stop? Ito bahagya ko lang nauunawa, yung non-stop. Parang yan, tuloy. Tama ba? Tama ba ako? Tuloy-tuloy yan. Parang, dahil ininahalimbawa ko doon sa mga kantang napapakinggan ko, mga tugtugin na pag sinabing non-stop, talagang walang patid hanggang sa kung ilang minuto siya na nakatala doon sa niya, title niya, 60 minutes o 30 minutes, mayroon pang 3 hours na kanta, ganun, non-stop, 3 hours, ganun. May kahit grade 4 tayo mga kapatid, meron tayong pailan-ilan din na nauunawa ang English. Hindi naman tayo, din tayo, nagtatanong-tanong din tayo at sinusuri natin kung ano yung mga bagay na makakapagpadagdag pa rin sa ating nalaman. At yan ay tuloy-tuloy nating ginagawa. Kaalaman at pangunawa. Kailangan natin gamitin mga kapatid. Hindi puro kaalaman na lang. Unawain din natin ang ating kapwa. Kung ano sila. At ano ang dapat nating maibahagi sa kanila, mga kapatid. Ayan. Meron pa, mga kapatid, nanpo sa Mateo 23:37. Yan, yung mga ng mapapalad. Ito yung unang vlog natin, mga kapatid. Nuulit ko, hindi ako magbablog ng paminu-minuto lang. Gusto lang rito. Abot tayo isang oras ang natin dito. At tayo mga kapatid, hindi tayo naghahangad ng hindi tayo naghahangad ng anong tawag doon? Like ba tawag doon? Ayan, ang hinahangad lang natin dito, share. Ayan. Share lang ang gusto natin dito mangyari. I-share natin dahil ang utos gawing alagad para magawang alagad ng lahat ng bansa.
i-share natin yung salitang yun, mga kapatid. Lahat natin kilala, i-share natin ito. Nasa inyo na yan. Hindi ko kayo inuobligan mag kung ano-ano. Basta yung share ang pinakamahalaga dito. I-share lang natin. Dahil wala tayong hinahangad na kung ano-ano dito sa mundo. Yung bigyan lang tayo ng Ama ng kailangan sa araw-araw. Tapos manatili tayong malakas, healthy, para patuloy na matupad ang buong kautusan. Ayos na yun, mga kapatid. Wala kang hahanapin ba doon? Bigyan tayo ng kailangan sa araw-araw. Mga pagkain ganun. Para manatiling malakas, masigla, para patuloy nating matupad ang buong kautusan. Yung ng gatulot. Itinago ng Ama sa mga pinuno dahil nga sa pagsuway. Ganun lang ating hangad ngayon, mga kapatid. Bahala na kayo ng mga nanonood dito. Kung ano pa yung mga gusto nyong idagdag ng ayon sa inyong kalooban. Dahil mayroong mga nagbabalag dyan, mga kapatid. Bago natin simulan yung ating vlog ngayon, ay kailangan nyo munang mag-click. Anong tawag pa doon? Mga comment, mag-heart. Yan, marami silang binabanggit sa atin dito, mga kapatid. Isa lang. Ano yung binanggit ko kanina? Share lang, mga kapatid. Share. Dahil talagang gano'n yung magkakapatid. Kailangan share lang. Ano man, pagkain man, gawain man yan, share talagang kailangan. Wala ba kayo doon, mga kapatid? Ibig sabihin kasi ng share, dama yan. Tama ba ang pagkabanggit ko? Pag share, dama yan tulungan, mga kapatid. Yun ang kailangan sa gawaing mabuti at ikabubuti. Yan ang kailangan natin, mga kapatid. Yun yung babasahin natin. Nabasa na ba? Anong kwan yun? Matthew 23, 23, 29, 39. Ito pa, mga kapatid. Matthew, kasama ito sa mga mapapalad, lista nyo. Para alam nyo din naman kung nasa ang kaligtasan at kung sino ang hindi tinatalaban. Kung pinakatakutan ng disgrasya, mga kapatid. Pag mapalad ka, ibig sabihin walang disgrasya. Mapalad ka nga Di ba? Ibig sabihin, maswerte ka. Sabi nga na, lucky. Ayan yun. Kaya dapat, kung ginagamit ng Ama, dapat pakinggan dahil lucky. Di ba? Lucky 7. Niniwala ba kayo na ako'y 7? Lucky 7? Dahil ako'y pinanganak, mga kapatid, ay buwan ng Mayo. Sabihin ko na sa inyo, totoo. Buwan ng Mayo at unang Sabado. At araw nga yan ng Sabat. Sabat. Ayun, tingnan nyo yung Sabado, mga kapatid. 7 araw yan. Ika-7 araw ako pinanganak. Pizza 4. Ayun. May 4, 1968. Ayun. Hanapin ninyo, tingnan nyo kung hindi totoo yung sinasabi ko. Ako pinanganak May 4, 1968. Ika-7 araw ako pinanganak. Kaya yung araw na yun ay ika-7, lucky 7 tayo, mga kapatid. At ang pizza doon ay 4. Yung 4 kasi, mga kapatid, meaningful yun. Dahil sa loob ng isang buwan, 4 lang ang nananatiling Sabado. Yun ang kapanganakan ng inyong maliit na kapatid. May 4, 1968. Basahin na natin yung Matthew
23:39 na mga kasama at kailangan ito ay nasa kabuuan ng mga mapapalad mga kapatid. Ito nasa ito mga ganito katangian. Basahin natin. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, sabi ng ating Panginoon na si Isa, buhat ngayon ay hindi ninyo ako makikita. Hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Ayun. Pag pumaparito ka, nandito ka, lumabas ka dito sa lupa mga kapatid, at alam mo yung pangalan ng Panginoon, isa ka sa mapalad. Alam mo yung pangalan ng Panginoon mga kapatid, dahil siya may bagong pangalan. Ang bagong pangalan niya mga kapatid, nakasulat dun sa kasi may bagong pangalan. Andun sa Apokalipsis, sino nakakatanda nun? 3:12. Ayun. Doon nakasulat, doon yung mababasa ng ating Panginoon ay may bagong pangalan. At yun ay nasa kanyang mga lingkod, mga kapatid. Yun yung mga patunay. Kaya mapalad. Hanggang sa ulitin natin, sapagkat sinasabi ko sa inyo, buhat ngayon ay hindi ninyo ako makikita. Hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Pag nabanggit mo na ito, mga kapatid, at nasa inyo na rin yung pangalan ng ating Panginoon, yun lang yung makakakita sa ating Panginoon, mga kapatid, ng mukhaan, harapan. Yun yung kanyang pangako. Pag mapalad ka, inuulit ko, maswerte ka. At andun pa sa Santiago 1:12. Ako mga kapatid, anong oras na tayo? 7 minutes. Pwede pa. Pwede pa mga kapatid. Santiago 1:12. Ayan. Kaya mag-alala mga kapatid, hindi lahat na ibablog ko ay patungkol sa utos ng Ama. Merong ilan na may mga ibablog tayo na patungkol naman sa palibot ng ating bansa, mga kapatid. O mga katayuan ng ating mga kapatid dito sa ating bansa. Yung binanggit natin kanina, Santiago 1:12. Yan. Ito pa yung isa na mga katangian ng mga mapalad, mga kapatid. Kailangan, inuulit ko sa inyo, ang lahat ng pagiging mapalad iipon sa isang tao, mga kapatid. Ang lahat ng mga naman. Kasi sabi ko, kailangan may listahan tayo para malaman kung ano pa. At kung ilan yung katangian ng solid mga kapatid. Santiago 1:12, basahin nga natin. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso. May nangyari na ba sa inyo ang tukso? Kailangan pagtiisan mo yan. Para maging mapalad ka. Sapagkat pagkasubok sa kanya, siya tatanggap ng putong ng buhay, korona ng buhay, na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Alam mo, itong panahon natin ngayon, mga kapatid, naku, ang tukso, grabe. Diba? Kailangan pagtiisan natin yun, huwag nating papatulan, huwag nating sundin yung kanta na sinasabing labanan natin ng tukso. Huwag ganun. Mali yun, yung sinasabing labanan natin ang tukso. Sino bang kumanta nun, mga kapatid? Parang yun eh. J. Brother, labanan natin ang tukso. Ganon yun eh. Hindi pwede labanan. Hindi kasi pag linabanan mo, pag lumapit sa iyo ang tukso, ayan yung tukso. Yumakap sa iyo. Ay pag ginagawa, anong gagawin mo? Yayakap ka rin. Ganun ba?
Yun yung paglaban eh. Pag halikan ka, halikan mo rin. Di ba? Pag sinuntok ka, suntukin mo rin. Ganun. Di ba ganun yung parang ng paglaban? Pag hinubadan ka, hubadan mo rin. Ganun. Di ba? Ganun yung paglaban. Huwag ganun mga kapatid. Ang utos sa atin, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso. Ibig sabihin nagtitiis, huwag mo papatulan. Diba? Kapag pag sa kanya, tanggap ang putong ng buhay. Yan. Yung korona ng buhay mga kapatid, hindi mo yun pinatulan. Kailangan pagtiisan mo. Iwasan mo, lihisan mo, pangaralan mo. Mas maganda. Di ba nalaman na ginagawa mong yan ay isang kasalanan at labag sa utos ng Ama. May asawa na ako. Ay, kahit ikaw ay binata o ikaw ay dalaga, kung ikaw ba naman ay babae o lalaki na sinutok, pangaralan mo. Ha? O baka sakaling makaisip din gumawa ng mabuti na kagaya natin. Diba? Ayun, ang dapat nating gawin. Para tayo ay maging mapalad. Maging matiisin tayo sa tukso. Upang tanggapin natin yung putong ng buhay na ipinangako nating Panginoong si isa sa lahat ng mga nagsisiibig sa Kanya. Ito pa mga kapatid, mayroon pa tayong tatlong babasahin. Isaiah 56:2. Ayun, atras tayo. Isaiah 56:2. Okay. Atin mga ito pa, nakuha nyo na? Ito pa, mga kapatid, ilan na? Kailangan natin ipunin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ito mga kapatid. Pag nagawa nyo, mapalad kayo. Dahil bilang kung ilan yung palad. At kami pang iba mga kapatid, lang, kompleto na. At kung kayo hindi magsasawa sa pakikinig ng maliit na ito, ng maliit na kapatid, napakarami pang kadagdagan ng pagiging mapalad mga kapatid. Ito pa lang yung simula. Basahin natin yung Isaiah 56:2. Mapalad ang taong gumagawa nito at ang mga anak ng tao na nanghahawak dito, na nangingili ng sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng kanyang kamay sa gawa ng mga kasamaan. Kita nyo ako. Isipin nyo mabuti ito. Diba? Ang haba salaysay. Mapalad ang taong gumagawa nito. At ang anak ng tao na nanghahawak dito, na nangingilin ng sabat. Dito, kapatid, nangingilin kami ngayon ng sabat. Ito yung unang sabat sa buwan ng Marso. Unang Sabado. Kaya kasama ito sa mapalad mga kapatid. Ito yung katangian ng mapalad. Upang huwag lapastanganin na naiingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. Diba? Alam niyo yung sabat, yung pagsamba. Yung kasing sabat, ng pangingili ng sabat, yung Biyernes pa lang, dahil kinabukasan ay Sabado, Sabat, Biyernes ng hapon, pagluluto ka ng kakainin mo, sa kinabukasan na Sabat, buong maghapon na yun, Biyernes lulutuin mo. Dahil bawal ang magpaningas ng apoy sa araw ng Sabat, yung pangingilig. Yan ay ginaganap lang namin mga kapatid sa unang Sabat. Sa unang buwan at ang Sabat ang tawag ng kapulungan mga kapatid. Yan yung pangingiling. Yan ay isang katangian ng mapalad mga kapatid. Nasa iyo din. O, ikailan na yon mga kapatid. Yan ay paglapastangan. Hindi mo yung ginawa, yan ay paglapastangan mga kapatid. Alam niyo ibig sabihin lapastangan? Ano ay nung pa ng
Pwede ba yung isang bastos? Yung pang bastos, yung lapastangan mga kapatid. Dahil yun ipangilin nyo ang ating kasama. Yun ang ating Panginoong si Isaw amang ating linalapastangan sa ganung gawain pag hindi natin ginawa para wag lapastanganin. Yan, malinaw naman nabasa natin din. Yan. Ha? Anim na? Okay, yung ikapito mga kapatid, yung Apokalipsis yes. Ikapito, mga kapatid. Apokalipsis 1 yes. O sa cellphone, ito ating mababasa o yung mga nanonood dyan na wala pang Biblia, mahalaga yan mga kapatid. Kung may cellphone ka, kaya may Biblia sa cellphone mo. Para malaman mo ito mga kapatid. Maghanap pa kayo ng baga download ng Biblia. Ang tatak mga kapatid na Biblia dapat nating i-download sa ating cellphone na ito. Yan. Biblia. Maraming maraming uri ng Biblia na saan sinali, mayroong balita, Biblia, mayroong King. Pero siya rin ang laman nun mga kapatid. Ganon din. Mayroong kakaibang maliliit na bagay na pagkakaiba sa mga salita, mga kapatid. At yung iba, walang footnote, mga kapatid, kagaya nito. Babasahin natin yan, o isum nyo yung inyong mga cellphone, kung makikita. Babasa natin itong mga salitang ito. At yan ay may mga maliliit na litera na tinatawag na footnote. At yan ay nandito sa baba. Yan, mababasa natin. Yun yung mga kaugnay ng mga binabanggit ng may footnote. Yun yung mga karagdagan pa. Saan nakalagay, nakatala. Yan. Yung iba kasi, mga kapatid, na Biblia, wala nang footnote na gano'n. May Tagalog Bible din, walang footnote. Dahil meron ako na-download na gano'n. Yung 1-3. Ayan, bilang pang-7. Pang-7 na katangian ng mga mapapalad. Basahin na natin, Apokalipsis. Sa cellphone, ang nakalagay sa Apokalipsis ay pahayag. Pahayag mga kapatid, kung sa cellphone natin ito titingnan. Apokalipsis sa Bible. 1-3, basahin natin. Mapalad, ito na naman yung binanggit. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nakasulat doon, na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Naunawaan nyo mga kapatid, yung isang katangiang ito, mapalad ang bumabasa, kaya nga bago natin banggitin ito, kailangan may na-download tayong Bible, dahil mapalad kapag ikaw ay nagbabasa dito, sa Bible na ito. At ang nakikinig. Kung ikaw hindi marunong magbasa, makinig ka dun sa bumabasa, mga kapatid, ng mga salita ng hula. At tumutupad ang mahalaga, mga kapatid, na mga bagay na nasulat doon sa panahon, malapit na. Ayan. May isa pa, kapatid, nakatangian ng mapalad. Andun sa Apokalipsis o pahayag 22:7. Tingnan nga natin. Apokalipsis 22:7. Nandun na tayo sa bilang panghuli. Ito mga kapatid, hindi natin matapos ay yung nga. Dudugtong na naman natin ito sa susunod. Dalawa, tatlo. May tatlo pa na marami pang yung binasa natin dalawa lang May tatlo pa mga kapatid. Dalawa pa lang yung ito. Bilang panghuli dito sa pangalawang linya
ng ating mensahe na tinanggap sa ating Ama. Ito yung unang vlog natin mga kapatid. Tandaan natin mabuti. Dito sa vlog na ito, nabanggit ko na sa inyo kung kailan ako pinanganak. Hindi ko palang nababanggit sa inyo ngayon ay yung kung taga saan ako. Taga rito ako ngayon mga kapatid, kasalukuyan. Asinggabiya. Zone 7, Asinggabiya, Baggaw, Cagayan mga kapatid. Dito tayo nakatira. Dahil dito, bawal sa amin yung magsinungaling mga kapatid. Dapat ang babanggitin natin dito sa vlog na ito, pawang katotohanan lamang. Hindi tayo pwedeng magtago. At walang dapat itago mga kapatid. Lahat kailangan i-highlight ng mga gawaing ikabubuti. Mabuti at ikabubuti. Yan ang tinutumbok ng programang ito mga kapatid. Itong vlog kong ito. Marami kayong malalaman dito na mabuti at ikabubuti mga kapatid. Dahil lahat halos lahat na ng mga hindi mabuti ay naranasan ko mga kapatid. Kaya gusto ko ipaalam sa lahat kung ano yung mga bagay na mabuti at ikabubuti ng lahat mga kapatid. Dahil dito uso dito sa sanglibutan yung yung paraan na hindi tama, hindi mabuti. At yan ay ating ipakikita sa lahat. Hindi dapat tularan ang mga tularan at gawin ng ating ipaalam sa lahat. Kaya ito bilang panghuli mga kapatid, Apocalypse 22, 7, bilang panghuli dito sa ating unang vlog. Na siyang karagdagan ng mga taong mapapalad. Sa Ilocano, nagasat. English, maswerte. Swerte ba yun? English, anong kuwan yun? Ano ibig sabihin ng swerte? Anong salita yun? Parang Kastila, yung Kastila pala yun mga kapatid, pasensya na kayo. Swerte, Kastila pala yun. Dahil sa Tagalog, mapalad. Sa Ilocano, nagasat. Sa English pala, lucky. Ayan. Tandaan nyo mga kapatid, ang numero na salita sa inyo ay 7. Dahil lahat na pumapasok dito sa kawan na ito ng ating Panginoong si Isa ay nalalagyan ng number mga kapatid. May numero ang bawat pumapasok dito. Dahil bilang lang. Kailangan mabilang. Dahil may hangganan mga kapatid. Ang bilang ng kawan na ito mga kapatid. Pag dumating na dun sa eksaktong bilang, ayan na, matapos sanglibutan. Ang sanglibutan mga kapatid, mapaguhin yan. Pag umabot na tayo sa eksaktong bilang ng pinahahanap sa atin ng ating Ama sa Langit na kailangan malagyan ng bilang at tatak ng pangalan ng ating Panginoon sa noo. Ayun na yung katapusan ng sanglibutan. Kaya pinagbabawal sa amin makipagkaibigan sa sanglibutan mga kapatid. Dahil ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakipag-away sa ating Ama sa Langit. Dapat lang natin gawin sa sanglibutan, pangaralan, ipakita kung ano ang dapat gawin, kung ano pinuutos ng Ama at sa kanilang makidamay, sa kanilang mga ginagawa, mga kapatid. Ang tungkulin ng mga kawan ng ating Panginoong si Isa o Ama ay gawing alagad ang lahat ng mga bansa, mga kapatid. Kaya kailangan bawat isa, kailangan magbunga. Tandaan nating mabuti yan, mga kapatid. Ito yung panghuli, 22:7, na kailangan katangian na naman natin. Yung mapalad. Pang-8, na katangian mapalad o maswerte, mga kapatid. Basahin na natin. Apocalypse 22:7. At narito, ako'y madaling pumaparito
Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Yan mga kapatid. Kung gusto mo magkaroon ka ng kabuuan ng magiging mabuti o mapalad na tao, kailangan tumupad ka sa mga salita ng hula ng aklat na ito mga kapatid. Dahil yan ang nakasulat. Yan, hanggang dyan lang muna tayo mga kapatid. Dahil yung oras, umabot na tayo na itong oras na. Ha? Yan. Yan yung lahat mga kapatid. Nasabi ko naman na sa inyo kung ano yung saan ako naroon, kung ilang taon na ako, dahil kung kapanganakan ko at buwan at araw, nasabi ko na sa inyo, wala na kayo magkwenta kung ilang taon na ako mga kapatid. Malaman sa magitin sa inyo kung anong taon ako pinangalan. At ang tunay kong pangalan mga kapatid, nakarehistro, Lauro. Yan. Ang pinangalan sa akin ng magulang ko. O panganak. Apelyido ng family namin mga kapatid, Litana. Yan. Hanggang dito muna mga kapatid. Ang unang vlog ng inyong kapatid, ikabubuti. Sa lahat ng mga nanig at patuloy na subaybay sa program yung na Panginoong si Isaw Ama sa programang ito. Hanggang kayo naroon kayo sa buhay kaya kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu na Panginoon at ating mga tangan. Mga kapatid, pakinggan mga walang halaga ng dalawang saksi ay mamamatay na walang gawa. Kaya kami po nagpapatotoo at sumasaksi ng mga salita inyong narinig mula sa bibig ng huling sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganak, ang ating Panginoong Isa ay pawang tapat at totoo na nakatawing gawain at pagkain tunod sa Ama at pagpapalagi na ayon sa kaloob at buong ng Ama namin ang pinagkatiwalaan at isyon ng Panginoong Isa sa gawain at mga pagkakaitang ito ay ang anak ng tao na propetang gaya ni Moises ay ang nakapagyan ng ayon sa aklat ng mga gawa. Tunay na sabi ni Jesus, ang Panginoong Isa ay magtitindi sa inyo ng isang propetang gaya sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong panggal sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y nakakalimutan. At mangyayari ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang Panginoon at utot sa inyo sa katanang buwan. Yan ang mga kaluluwa. Sianawa at Sianawa. Magbati kayo sa pag ng katiwas